Ikinuwento rin ni Peter sa amin kung paano niya niyaya ang bata na sumama sa kanya. Anong sabi mo sa kanya nung dinadala mo na siya sa lugar? Bibigyan ko po ng pagkain. Mga bata, gusto niyong libre ko kayo? Mga lakal tayo, tapos pag kumita tayo ng pera, libre ko yung pagkain. Umamin din siya na sinakal niya ang biktima. Paano sa'yo? Saan ka nakakuha ka? Yung sa damit. Sige, damit galing sa damit niya. Crop top o tapos, sige, nung nangyari, tinanggal mo yung tali. Base po dun sa sinumpang salaysay po ng pag-amin po nung suspect, makikita po dun na sinasabi po nito na kanya po itong tinalian po sa leeg. Hindi ko na po napigilan yung sarili ko. Pagkatapos, isinilid daw niya sa sako ang biktima. At saka umalis sa lugar. Paano siya saan napunta sa sako? Nilagay ko po sa... Saan ka nakakuha ng sako? Yung dala ko po. May dala ka talaga. Para saan talaga yung dala mong sako? Nangangalaka lang po ako na. Ano ba yung ginawa ko? Napag-alaman din ng mga pulis na sangkot sa illegal na droga ang suspect. So nung nangyari yung krimen, nakagamit po siya ng droga? Hindi umano po, ayon po sa kanya pong sinabing salaysay po. Ano daw po ginamit niya, sir? Marijuana daw po. Sa kabila ng lahat, panawagan ng suspect sa pamilya ng biktima. Sana pong patawad niyo po ako sa nagawa ko sa anak niyo. Sisisi po ako sa nagawa ko. Pero para kay Jonalyn, walang kapatawaran ang karumal-dumal na sinapit ni Fatang sa kamay ni Peter. Gusto ko nga sana, ugutin ang kuko isa-isa, gugupitin yung kamay niya isa-isa, puputulin yung kamay niya isa hanggang sa siya nang humingi ng kamatayan niya, sir. Ganun sana, yun parang siguro baka sakaring maramdam, yung ramdam niya, yung sakit, yung naramdaman ko.